So, hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, at lagyan natin sa playlist. Alam natin, we have lots of more stuff. Ako, nagbili na ako ng mga libro. Ay namin ko, crystals lang sinusuot ko. Yun lang mga happiness ko. Ang happiness ko, hindi ko nakukuha yan sa alak, droga, or alak, or sigarilyo, or babae doon, chicks, or friends, or mga bad friend. Dito lang ako sa mga alahas, silver, gold, stone, crystals at gemstone at mga libro at lottery. Yun lang naman, mga numbers. Yan ano ko, yung room. Headquarters ko. Yung stars. Yun talaga. Sa ako, kasi ang dami talagang inaral guys. You cannot find it in one doctors. Hindi mo ma-explain or makikinig mo yung sinasabi ko in one doctors. We are in experience, long time, kasi yung perang in-income mo, super success ka na, super dayaman mo na, bigla ka lang nabulagan, nagkasakit ka, hindi ka nakahinga, sumakit ang ulo mo, na heart attack ka na pala. Diba? Kasi we are so busy. We are stressed, but yet, we don't know who you are. We don't know who we are. Tapos, scroll ka lang, di ba? Hindi mo nalaman yung true contentment or true satisfaction. Diba? Ang problema kasi, hanap ng hanap tayo, hindi napipigil. Ganun ako. Nung nalaman ko mga libro, dami-dami ng libro, siguro, abot ng 300 siguro to. 400 or 500 books. Diba? Mayroon pa sa taas. Ang dami kong libro through the years. Pero, may iba pa yung mga libro tinapon pa sa mga nagtira-tira pa noon. Alam ko, hindi naman ako magaling sa mga chicks, sa mga ligaw. So, kung nagbabasa ako ng mga libro, all my problems, or my search, hinahanap ko sa libro, wala akong kausap sa mga authors ako. Naintindihan ko naman yung ginagawa ko at naintindihan ko naman yung ginagawa ko. Diba? Kailangan natin na malawak yung kaalaman natin. We are mean expandable, 'di ba? Hindi lang tayo isang box. We are outside of the box. So it means marami tayong ginagawa at nire-research. Yung maghanap ng libro mahirap 'yan. It takes time, money and effort. Kasi ang iba nagmamadali, mag-asawa na, 'di ba? May baby na, tapos may bahay na, pero paano nila ma-handle yung kalusugan nila? Paano nila ma-handle yung baby na maging masunurin, hindi nagkakasakit din ang bata nagkakasakit din 'yan, 'di ba? Kulang sa resources, kulang sa pera, walang kaalaman, wala nang basa-basa, yet lagi nakaupo at social media pag-uwi sa bahay. Minsan wala na ngang sex sa mag-asawa, 'di ba? Kasi pagod na, pagod sa trabaho. Alam natin na yan, naintindihan natin. Pero sabi nila may responsibility daw. Kasi depende lang sa babae kung gusto ba niya o hindi. Pero sa totoo, ganun talaga yan. We are all busy. Pero yung kakabisi natin, mas maganda yung contentment, yung satisfaction. Kasi we are stressing. After all, you work, after you school, kung ikaw magkasakit, may stroke na, heart attack, wala na, hindi mo ma-enjoy yan. May stroke ka, hindi ka makalakad, hindi ka makatayo, hindi ka makaupo. That's the sad reality. Tapos yung sakit mo, depende sa kalusugan mo or kondisyon mo. Kasi hindi ako mahilig magbasa ng blood sugar, kung ano ba yung diabetes. Siguro ang diabetes, marami kang kanin, kunti lang yung insulin na puproduce ng katawan mo. So it means yung sugar ng katawan mo hindi na ng kinakain mo hindi na-absorb sa katawan mo. Umiikot-ikot lang yung sugar. Kasi konti lang yung insulin yun na konti lang yung rice na kakainin. Konting juice, yung one shot lang kung alak, yun. Huwag naman yung isang bote talaga kada araw. Kasi saan siya kukuha ng
hormones na pagtunaw sa kinakain mo. Problema sa mga tao, overeating, over processed food, over sedentary, laging nakaupo, 'di ba? Laging puyat, laging nagse-cellphone, 'di ba? Ako masasabi ko, we are not taking care of our health. Ako nagpabaya din ako noon, 'di ba? Hindi ko kasi napabayaan ko sa hindi naman minga intentional, ignorant lang talaga ako. Yun talagang humahanap-hanap ako ng kaalaman or knowledge, searching for knowledge. Yun talaga na ang hirap talagang wala kang kaalaman. Ay, sarap ng may minamahal. Masaya nga. Pero, hindi siya masaya pag wala kang pera at kaalaman. Paano mo mahandol ang mga bata at sarili mong kalusugan? At kung mahirap ka rin. Yun talaga na, I look forward na yun talaga na true love waits. Yan. O hindi siya makahintay, marami naman doon, 'di ba? 'Di ba? Huwag natin pilitin na i-pressure ang sarili pero at least good thing takes time. Yun talaga na yun kasi ang ini-stress na karamihan, pera at love life. 'Di ba? Buhay pag-ibig. Oo, imagine nila paano may jowa, may anak, ano nangyari sa kanila, nag-sex sila doon, nabuntis ang bata. Yun ang gusto ng karamihan. Pero ang problem dyan is how you handle all the things you do. Yung negosyo mo, yung trabaho mo, yung school mo, habang ka nag-relationship, nag-love life, pero blanco ang utak. Puro kilig-kilig lang, di ba? Wala silang about sa paano kung magkasakit ang bata kung magsipilis. What if kung di ba? Mahirap, di ba? They don't know. They don't have the time. They don't have the time to study the Bible. They don't have the guts, skill, 'di ba? Alam natin na it's different story. It's three different word. Yung may kalusugan, trabaho, at pera. Iba-ibang mundo yan. Pero alam natin na magkapamilya ka, pera din yan. Ang tawag ito, yung negosyo at trabaho, pera din yan. 'Di ba? Everything needs money. Yan. Yun talaga ang mga tao ngayon. We are stressed. Stress of we don't know. Sa kinakain na habang tayo nasi-stress, puro ka lang kain ng kain or stress eating. Kung kakain ka ng noodles, isang piraso lang. Huwag naman yung 4, 5, 6 talaga piraso na pansit canton. Please, maawa naman sa kidney mo. Tapos test ng water, lagi nakaupo kasi lagi naka-cellphone. Tabatsoy na tayo, di ba? Aminin natin, daming ganon. Kunti lang kaya ang mapayat ngayon, totoo. Puro mataba talaga ngayon. Kahit mahirap o mayaman. Anong dahilan? Donut, kada hapon, tinapay, kape, 'di ba? Soft drinks. Mahirap nga pero mayaman naman yung tiyan. Kasi we are overeating. Yun ang totoo. Pag matagal ka rin kumain, matagal matulog, tataba ka talaga, lalo nang nakaupo. Depende yan sa activity at kulang ka sa tubig or exercise. Pero hindi yan magpa-function properly kung lagi tayong nagpupuyat at nagsa-cellphone. Promise me. Yung kinakain mo, kasi ang purpose ng tulog is to function and balance our own hormones and our own body. Kasi ginagawa nilang, sanay silang lagi napupuyat. Sanay na daming kinakain, puro karne, puro white rice, 'di ba? Ang dami pang white rice. Matagal kumain. So, ang hormones mo hindi siya mag-function normally, 'di ba? 'Yun ang cause ng problem. Alamin natin yung cause of problems. Then, walang vitamin C, walang nutrition. Malalaman mo yung may sakit ka or may problema ka na early detection. Pagkain mo ng mansanas, may sugat ang prutas. Sugat-sugat yung hindi mo gilagid. Kulang ka ng vitamin C. Yun ang totoo. Tapos, yung lagi sumasakit ang ulo mo, palagi kang pagod, pag akyat baba dito sa silong mo, sa hagdanan, pagod ka na,
maybe there is something wrong with that. Mostly sa atin, ang dami nating stuff, di ba? Alam natin yan, totoo. We are overstressed, overfeeding, and over-information. Overloaded yung utak natin. Sa kadami nating alam, hindi natin alam yung dapat gagawin. Wala tayong tawag itong the basic, the core foundation. Oh, alam ko nito, ang dami natong kwento. Pero wala tayong alam o yung gagawin natin or ito yung habit o routine araw-araw para gaganda ang buhay. Wala. Wala kang maririnig. Diba? Ang importante dito is to move what you know. Gawin mo yung dapat yung gumising na maaga, matulog, maaga, do the action. Kasi sabi pa na nga, faith without work is dead. Alam mo nga, naniniwala ka nga, pero hindi mo naman ginagawa. Work out your own salvation. Anong workout? Gawin mo. Ang alam mo. Kasi kung alam mo, hindi mo naman ginagawa, useless lang. It's just an idea. It's just a wish. Pangarap lang. Ang harap ko ay ibigin ka at sa habang panahon. Yun lang kasi nang inisip sa utak natin eh. Love life eh. Pag nakita ko si kapitbahay, gano'n na in-imagine mo eh. Mas, aminin natin, gano'n tayo ka-assuming. Totoo. Pero, how can we love others if we don't love ourselves? Hindi naligo, hindi uminom ng sapat na tubig, nagpataba ng pataba, kain ng chichirya, hindi nagpa-check up sa doktor. Yun bang tawag nating love yourself? Pero yung ibang yung love yourself ang iba, sige, isang tanduay tayo, isang bote, isang araw na maliit. O, yun, gin, tanduay, emperador, at ito, tawag ito, emperador. Basta ganun, na daming alak. Pero the problem is, minsan nagsasabu pa nga eh. Yun ang tanong ko sa inyo, mura lang ang bisyo. Pero pag ikaw ay nagkasakit, makapagmura ka talaga. Nako, mahal-mahal. So expensive sa hospital pag ikaw ay nagkasakit. Pag wala kang pera, batay. Sementeryo, 300,000. At kapag namatay ka na, it's forever na. Kung gusto mo mabuhay, kailangan mo nga may gamot ka sa doktor. 20 mil isang araw, 60,000 sa ICU. Napakamura lang. 20 mil ang gamot, 20 mil ang ambulansya, depende sa lugar. Yun talaga masasabi ko. We love too much outside, but we don't love our own self. Yan ang problema natin. Mas lagi nating inuunang ibang tao kaysa ating sarili. Hindi naman tayo ibig sabihin na selfish. Makasarili na lang. Sa sobrang mong kakabigay ng pag-ibig mo sa iba, nalimutan mo na yung sarili mo. Wala ka na natira. You give all your love to you, to me, to everyone. Sana all parang God Yahweh din. Diba? Kasi tayo, we love this word and we overstuff. Dami natin gamit. Marami tayong gusto, maraming ginagawa, maraming pangarap. Sa sobra nating pangarap, it's just nothing. Wala lang. Importante dito na pangarap ko ay si God Yahweh na ma-serve natin ang langit. Pero minsan yung pamilya mo, mahal lang. Minsan friends mo, minsan ka-churchmate mo, meron talagang negativity. Pero masasabi ko, life is a battle. Life has a storm. May laging bagyo, may problema talagang buhay. Kung may single ka ba, nag-work ka ngayon, o nag-business ka ngayon, o may family ka na ngayon, nakatuluyan ka na sa ka-love life mo, hindi ibig sabihin na wala na problema. There will be always a problem. That's why our free time is, and our knowledge will pay us good things. Kung pag nag-aral tayo at naghanda, hindi ibig sabihin na pag love life na kayo, nagtuluyan na kayo, puro kilig-kilig na lang yan. May away din yan, may magkaintindihan. Meron din hindi magkasunduan. Ayaw ko, gusto niya. Gusto ko, ayaw niya, di ba? Marami talagang away yan.
Mga plano, ayaw niya, hindi niya natupad, mga gusto. Let's face the reality. Yun talagang katotohanan. May bagay na hindi niya nagawa, may bagay na hindi mo rin nagawa sa kanya. It's vice versa. Para ka nang naggawa ng genie or tagawatupad ng wish mo. Pero minsan ating kalusugan, pinababayaan na lang natin. Mas maganda pa, mas magaling pa daw tayo sa sasakyan kaysa ating sariling sa ating katawan. Hindi kailangan ng tubig daw, eh, kahit sasakyan kailangan ng tubig, hangin, galaw-galaw, di ba? Pag hindi na gumagalaw tayo at puro kain ng kain lang at hindi mo makontrol ang kain mo, there'll be a problem in the future. Ewan ko anong klaseng sakit yan. Pwede stroke, pwede kahit ano, heart attack, kidney or dialysis na, kidney na. Kasi minsan, we don't have the knowledge. If we have the knowledge, if you do it, it will save your life. If you don't have, magkasakit ka or bigla ka lang mamamatay. At maiiwan mo lang lahat ng kayamanan, lahat ng bagay pinaghirapan mo, iiwan mo lang at ibibigay, itatapon lang yan sa ibang tao. That's why our health is first. Unahin. Unahin mo si God Yahweh, ang health mo, kalusugan mo, pamilya mo, at yung career mo. Bago yung ibang tao. At kung nagasundo talaga kayo, two is better than one. Pero piliin mo rin yung mga may quality, walang bisyo, may magmamahal sa sarili niya, may plano sa buhay, may pangarap. Hindi naman ibig sabihin na mayaman. Hindi talagang mayaman ka sa physical at spiritual. Aanin mo ba yung maraming pera pero pasaway, di ba? Hindi spiritual or matured. Magbibisyo din yan. Magdodroga-droga yan. Maghanap ng chicks yan. Magsigarilyo, alak, droga yan. Kasi they are not spiritually matured. They are not preparing their life. Para pa rin silang not grow up. Hindi pa rin sila matured. Yun talaga ang buhay is wither lang. There are lots of problems. There are lots of challenges talaga. Kahit sarili mo pamilya, lalo na yung ibang tao rin. At lalo na yung asawa mo. Pero hindi naman, take note, hindi naman lahat ng asawa mo ay kontra. Diba? May mga bagay lang talagang i-compromise, magkaintindihan, mga plano. Yung talaga na it's not an easy journey. It's not an easy road. But kakayanin natin. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. At yung kalusugan, ganun din siya. Parang love life din. Kung minahal mo yung sarili mo, hindi ka makasakit. Pero kapag nagkasakit ka, there's something wrong na mali ang ginagawa mo. At yun ang kabayaran ng sakit sa ginagawa natin na mali. Kung nagkasakit ka, mali yung ginagawa mo. Mag-advise ka sa doktor, magpa-advise ka sa doktor, magpa-check up ka. Pero take note, hindi lahat sinasabi yan sa medical kasi yung doktor nagmamadali yan. There are lots of patients, they take time limit yan, limitado lang yan, lahat yan. At hindi yung lahat ng sinasabi niya, maalala mo. So, yun lang. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Maraming salamat sa papanood. Thank you guys. Love you, peace, love you all. Maraming salamat po. Thank you po.